Hello! Hello po, Papa Jackson. Magandang Good evening. good evening, good evening, Good evening po. Good morning sa Pilipinas. So wala ka sa Pilipinas. Yes, wala po. Okay. What's your name by the way? CK na lang po. CK. Yes, C and K po. Okay. Isa na naman pong kababayan natin ang may pangalang hindi pinag-isipan, mga kaibigan. CK. Wala man akong magawa kung yan ang gusto niyang pangalan. Alright. CK. Ilang taon ka na, CK? 37 po. 37. Asan ka ngayon? Yes po. Currently nasa Italy po, pero soon papunta po kami ng Malta. Gusto mo lang iabang sa akin na magpamasyal ka? Ay, hindi. Hindi po actually kasi sa work po. Work po siya. Okay. So ngayon nasa Italy ka? Yes po, yes po. Gano'n ka nakatagal dyan? Actually po, kakarating ko lang po nung katapusan. Okay. CK from Italy. Alright. Anong work mo dyan? Actually, nag-work po ako sa yate po. Sa barko po. Yate. Kaya pupunta ka ng Malta. Alam mo, yes po. Actually, may nakita akong parang parang ano to? Parang show sa TV na sinusundan nila yung nangyayari sa yate. yung below deck po. Yan. Oo. Okay. Opo, yes. Ganun nga po. Alright. Anong work mo dyan? Head housekeeper po. Malungkot, ano? Sanayan lang po kasi 12 years ko na po siyang ginagawa actually. Okay. Di, marunong ka lumangoy, magaling ka. Hindi naman po magaling pero marunong po. Kasi requirement yun eh. Yes po. Actually, hindi po lahat ng nagbabarko marunong po silang lumangoy. Kasi may mga kasama din po kung hindi marunong. Huwag mo nang ibista yung iba. Okay naman sila. Naipasa naman. Hayaan mo na. Maninira ka pa ng Ayun po, career sige eh. po. Ha? Yan sinasabi ko sa'yo eh. May life jacket naman po, Papa Jackson. So sa okay bagay. lang. Oo. May asawa ka na, CK? Wala po, pero may partner po. Okay. Alright. May partner meaning? Live-in partner po. Paano yan? Paano live-in eh? Nasa barko ka? Masayati ka? Yes, actually, medyo mahirap, Papa Jackson, kasi long distance relationship po eh. Nagkakasama lang po kami kapag nagbabakasyon po ako. Tuwing kailangan nagbabakasyon? Minsan po, depende sa kontrata po kasi ang kontrata ko po ngayon is 5-1. It means 5 buwan po ako dito, tapos uuwi po ako ng 1 buwan. Tapos balik po ulit ng 5 buwan, tapos 1 buwan po ulit bakasyon. Okay. Alright. Okay. What can I do for you? Actually, Papa Jackson, hihingi sana ako ng advice sa'yo in terms of decision making related sa work ko po. Okay. Yes. Previously kasi, Papa Jackson, yes, I started po 2014 sa industry. Until now po siya, ginagawa ko po siya. Ever since... 20? 14 po. 14. Okay, so 12 years mo nang ginagawa yan. Yes. Okay. Yes, 12 years po. And ngayon po, meron this last 2022 po, meron akong naging boat na nag-work po ako doon almost 4 years. Kakaalis ko lang po nito. Ito nga po bago po ako pumunta dito. So galing po ako doon. So almost 4 years po ako sa boat na yon. Okay, wait lang wait lang, CK, no? Sorry, magulo po ba? No. DCU, tsaka Gon. Tigilan niyo yung mga comment niyong bastos, ha? Tigilan niyo yung comment niyong bastos, ha? Kayong dalawa, ikaw DCU, tsaka ikaw Gon, ha? Tigilan niyo yan. Okay? Umalis kayo dito kung kanyang kawalang yasa, ano? Umalis kayo dito. Hindi namin kikilangan dito. Tumigil. Go away. I'm sorry. Sige, go ahead, ma'am. It's okay lang po.
So yun po, yung decision po na gusto kong tanungin sa inyo kasi po umalis po ako dun sa dati kong barko na yon kasi honestly sobrang depressed ko po this past few months starting nung nag-January po. Okay. Kasi po since nag-start po ako dun ng 2024, yung sa akin po kasi ang gusto ko po yung longevity. As in gusto ko po yun na po sana yung huli kong trabaho. Okay. So ang nangyari po, yung owner po nung barko na yon, may kinuha po siyang mas malaki po. And Na I barko. believe, mas malaki pa po. Nagpagawa po siya ng mas malaki po. Okay. So yung pong pinakakapitan namin, pinangakuan niya po kaming lahat ng mga Pilipino na kukunin niya po kami. Lahat po kami na nandun. Ang nangyari po, naiwan po ako doon sa maliit. Mas maliit po kasi yung isa. So, bali dalawang barko po, maliit at malaki. So, naiwan po ako doon sa luma sa maliit. Kasi po, ibibenta po siya. Then, gusto po nung kapitan namin, ako po yung magsiset up sa buong barko. Kasi ako po yung nakakaalam ng gagawin. Ngayon, hindi din po, Wait lang. parang sa akin Wait lang. hindi- Isi-set Yes up hanggang mabenta. Yes po, ganun po. So, Kasi po sa interior, ano ang plano sa'yo pag nabenta na? Kukunin ka na sa mas malaking barko? Yun po isa po yan sa issue ko ngayon. Kasi po, wala pong assurance na kukunin po nila ako sa malaki. Kasi first of all po, nagkaroon po kami ng problema nung chief to ko po, which is mas mataas po yung pwesto niya sa akin. Para po siyang supervisor, tapos manager po ako, ganun po. Okay. Yun. Kasi po, yun. Ano Kasi naging dun po sa problema maliit, ninyo? Ayun po, sa maliit po kasi, head housekeeper na din po ako. Nag-start po ako as housekeeper, na-promote po ako, naging head po ako after a year. Then, nakasama ko din po yung chief to na yon nung nauna po kasi ako sa kanya. So, nakasama ko din po siya. Siguro nauna lang po ako sa kanya ng 6 months. So, ngayon, ayun po, ang nangyari po, dinala po siya doon sa malaki kasi since siya po yung nag-handle sa owner, sa may-ari po mismo, alam niya po yung mga gusto ng owner. Ngayon po, ang naging problema po namin, bago po siya pumunta doon sa malaki, lahat po ng plano po doon sa malaking barko, since ako po yung head doon sa maliit, sinabi ko po sa kanya, lahat po ng dapat meron kami like checklist, lahat po, as in, lahat po ng dapat malaman sa housekeeping. So, ang nangyari po, in-expect ko po na ako pa din po yung kukunin niyang head dun sa malaki. Kahit di kayo okay? Not until... Opo, hindi ko pa po alam nung una. Ang nangyari po ngayon, may nakita po akong posting. Meron po kasi kaming website na makikita niyo po lahat ng trabaho doon sa yate. So, may nakita po akong posting. Naghahanap sila ng head housekeeper. Yes po. Same po ng location. Hindi po kasi nilalagay doon kung anong pangalan po ng barko. At na-offend Pero ka. hindi naman po siya na-offend. Nagtanong po ako doon sa kaibigan ko po na dati po namin person. Sige, plastikin mo Hindi ako, po. ha? Ha? Hindi mo. Okay. Hindi, ganito po, pakinggan niyo muna ako, Papa Jackson. Wait lang. Papatunayan ko na offend ka mamaya. Okay, tuloy mo. Yes. Hindi po, wala po akong idea kasi hindi ko pa po alam na wala po siyang balak na kunin ako. So, ang akala ko po nung time na yon is may magiging kaikutan po ako kasi sa industriya namin, Papa Jackson, pwedeng ikutan kayo like dalawa po. Kung tinatawag po na 2 months on, 2 months off. So, while nakabakasyon po kayo, may kapalitan po kayo. Okay. Since malaki po kasi yung barko na yon, in-expect ko po na meron po kong kapalitan. So, na-excite po ako sa idea sa totoo lang. So, di ngayon, kinausap ko po yung dati ko pong kaibigan na nagtatrabaho pa din po dun sa barko. Pero nasa work from home na po siya. Hindi na po siya nandun sa boat. Pero same pa din po. Dun pa din po siya nagtatrabaho sa owner. Nung tinanong ko po siya, dun ko po nalaman yung balak nung hepe namin, yung chief to ko po. Dun ko po nalaman na wala po siya balak na kunin ako. Tapos, ang naging problema ko lang po, naging issue ko lang po, pwede niya naman po akong kausapin bago po siya umalis. Kasi bago po siya umalis doon sa maliit, nag-usap pa po kami. Lahat po ng kailangan, yun nga po sinabi ko kanina, lahat po ng kailangan niyang gawin, lahat po kailangan i-provide sa housekeeping. Sinabi ko po lahat. Ang naging problema lang po, hindi po siya naging honest sa akin na hindi niya po pala ako balak kunin. Babae, lalaki Kumbaga, yan? ang feeling ko po, babae po. Pinay? Ang feeling ko po, nagamit po ako. Pinay? Hindi po. Polish po. Okay.
So yun, feeling ko po tuloy, nagamit po ako kasi kinuha niya lang po lahat ng ideas ko. Tapos dinala niya po dun sa malaki, which is nanggaling po sa akin lahat. Mm. So ngayon, may intindihan ko naman po sana kung kinausap niya po ako bago sa umalis na pasensya ka na kasi yung hinahanap ko, feeling ko hindi mo kaya yung ganto, may deficiency ka or may kulang ka na hindi mo kayang gawin na gusto ko. So pwede ko naman akalin Papa Jackson kung halimbawa sabi mo ng computer or so, kasi may sinabi siya sa akin na hindi ko daw kayang mag-order online ng mga kailangan namin, in which I don't think so, Papa Jackson, kasi connected to dito sa work ko pong bago ngayon. So ngayon, yun po, ang dami niya po sinabi, hindi ko daw kayang mag-order, hindi ko daw po kayang gumawa ng mga list, mga like inventories or so. Sabi ko nga po, kung kinausap niya din po ako actually, tinawagan niya po ako. Kasi ang nangyari po, since sobrang magkahiwalay po kami, di ba, nasa malaki na po siya. Ang nangyari po, kinausap ko po yung kapitan namin regarding po doon. Kasi yun po yung pagkakamali ko kasi na-bypass ko po siya. Kasi kumbaga parang yung height of emotion ko po, yung emotion ko po sobrang taas. Since nandun po yung kapitan namin that time, siya po yung una kong kinausap ko. May alam po siya about dun sa plano. Kaso ang nangyari po, wala din pong alam yung kapitan ko. Ang may alam lang po talaga yung chief to ko po. So yun po. So ang sabi ng kapitan ko po, sinabi niya, huwag kang mag-alala kasi lahat kayo kukunin ko, hindi kayo mawawalan ng trabaho. Pinangakuan niya po kami ng ganon. Ako po, specifically. So sabi niya, kakausapin niya nga daw po yung chisto ko na makipag-communicate Anong po ng tawag? maayos. Ano, chisto? Chief po. Chief stewardess po. Chief? Opo, chief stu po kasi yung sinasabi ko. Chief stewardess po namin siya. Ang ko, zesto. Sorry. Sorry na Papa Jackson. Bulol po kasi ako eh. So, Chief stewardess. Okay. So mas mataas yung posisyon niya sa'yo. Yes po, mas mataas po siya sa akin. So ngayon po, yun po yung naging problema po noon. Tapos yun po, feeling ko po konektado po yun, kaya po ako iniwan sa maliit. Hindi po dahil sa gusto nilang akong mag-set up ng boat. Though sa totoo lang po, ako lang po talaga yung dating crew na iniwan doon para po talaga i-set up yung boat dahil lahat po ng crew is bago. So wala po talagang nakakaalam kung paano po gagawin sa loob. So then, ayun po. Mula January po yun hanggang po nitong May. Nitong May, June po. Nandun po ako hanggang nitong June po. Okay. So ngayon, hindi na po ako masaya, ramdam ko po na everyday po parang feeling ko bumabangon na lang po ako, hinahatak ko na lang po yung katawan ko tumayo para magtrabaho po. Yung ganon. Alam niyo po yung feeling ng wala na talaga kayong inspirasyon. Alam ko. So ngayon po, may no, parang binigay niyo po kasi lahat, pati loyalty, Papa Jackson, pero parang hindi po na-appreciate. Ganon po. Sounds familiar. Alam yun mo yung, to. I could be the perfect guy to give you advice about this. Yes po, Papa Jackson. Diyos ko, sana nga po nakausap po kayo that time pa po talaga. Sige. So yun po, so nung may tumawag po sa akin, which is, nito nga lang po, ito pong bago ko pong boat ngayon. So may tumawag po sa akin na another boat, hindi ko po maalala kung anong date yun, pero sumampa po kasi ako dito, 29 po ako umalis ng Pilipinas. May 5 days lang po akong nasa Pilipinas. 22 po ako umuwi ng Pilipinas, tapos 20 hanggang 29 po ako umalis ulit, papunta po dito sa bago ko pong boat. So wala ka na doon? Wala na po. So actually, kumbaga you made the nito. conscious decision to separate yourself from the sa heartache na yun. That's good. Yes, Papa Jackson. And I cried my heart out. Sobrang umiyak ako nung nag-resign po ako, nagpasa po ako ng resignation. Umiyak ako dun sa kapitan po namin na currently on board. Iba po siya dun sa isang kapitan ko. Okay. So umiyak po ako, nagpasa po ako ng resignation. Nag-email po ako, sinama ko po yung dati ko pong kapitan. So di ngayon po, nag-message po siya sa akin personal, sabi niya, bakit ka aalis? So kahit na ang dami ko pong gustong sabihin, Papa Jackson, wala po akong sinabing kahit na anong masama. Ang sinabi ko lang po, as much as I don't want to, I think it's time for me to go.
mahirap sa akin, Papa Jackson, na umalis kasi pangalawang bahay ko po yun ng 3 taon, mahigit almost 4 years po. So mabigat po talaga sa akin yung desisyon. So ngayon po, sinabi niya lang po, I hate to see you go. So kung meron akong pwedeng gawin para sa'yo, magsabi ka lang. So since that time, Papa Jackson, sobrang dami po ng gamit ko. Ang request ko lang sa kanya is kung pwede pong pag-uwi ko po, i-book niya po ako ng Qatar Airways kasi nga po meron po akong additional luggage doon. Ang ginawa po ng kapitan ko, pinabook niya po ako ng business class. Oh, So first time ever po sa 12 years na na-experience ko mag-business class dahil po sa kanya. Kaya yun po, nag-thank you po ako sa kanya kasi na-appreciate ko pa din po siya. Isa po siya sa dahilan bakit po ako tumagal sa boat na yun. Kasi napakabait po niya sa aming mga Pinoy. So yun po, wala pong nakakaalam ng totoong dahilan doon kung bakit po ako umalis. Ang alam po nila, nakabakasyon po ako ngayon kaya medyo mabigat din po sa akin. Ngayon po, nandito po ako sa bago kong boat. Parehas pa din po ng posisyon, mas malaki lang po ito. Yun lang po, ito po kasi bagong gawa po siya. Saan mas ngayon, malaki sobrang sweldo? bigat Dito, Papa Jackson. Good. Good for Actually, you. dito po, opo. Kaso, yun nga din po, Papa Jackson. Kasi for me, sa totoo lang, Papa Jackson, sabihin nyo na pong plastic. Mula po Plastic? nung napunta po ako doon sa boat. Sabi, Mula po nung napunta. sabi mo sabihin ko eh. Sinabi ko lang ano yan. Oh. Napaka-masunurin mo naman, Papa Jackson. So yun po, mula Charot lang. nung ano po, mula nag-start ako dito sa industry, Papa Jackson, ang na-realize ko po sa sarili ko, ang pinaka-importante sa lahat is yung happiness po. Kasi noon, totoo, Papa Jackson, noon talaga sahod talaga ako eh. Na gusto ko kung saan mataas ang sahod, dun ako. Tapos kung gusto ko kung yun, basta po sahod lang talaga, Papa Jackson, kahit matagal pa akong nasa barko. Pero ngayon po na medyo umiidad na tayo, di ba? Naiisip ko na po ngayon na mas gusto ko pong makasama yung pamilya ko. So ang iniisip ko na po ngayon is yung rotation pong tinatawag na yung may kaikutan po kayo. Na yun po parang dalawa-dalawa po, tuto po, ganon. So ngayon, Papa Jackson, ito yung problema ko. Kasi di ba 1 week na po ako dito. In fairness Ayun ang po linaw mo magkwento naintindihan ko ng buo. Kaya ko nga ulitin. Talaga, Papa Jackson? Yes, I like it. Ko nga naguguluhan ako sa sarili ko eh. Opo, thank you po. So yun po. So since ito nga po, isang linggo pa lang po ako dito sa boat na to. Pero alam mo, Papa Jackson, yung lahat ng sinabi ng chief stewardess ko before na hindi ko daw kayang gawin, ginagawa ko dito ngayon. Kaya na-prove ko sa sarili ko na mali pala siya. Kaya ko pala. Kaya sobrang proud ko sa sarili ko ngayon, Papa Jackson, as in lahat ng orders, ako yung gumagawa, pati yung mga bed sheets namin, ako nag-i-inventory, ako gumagawa ng checklist, ako lahat, Papa Jackson. So sabi ko nga, dahil sa sobrang pagmamahal ko dito sa trabaho ko, Papa Jackson, ang trabaho kasi namin dito from 8 ng umaga hanggang 5. Pero since alam ko, kasi bagong gawa nga siya, di ba? So, ang dami pang kailangan gawin sa loob, ang dami pang hindi natatapos. So, ngayon, nag-i-extend ako ng oras hanggang 9:00. Wala naman nagsabi sa akin na gawin ko yun. Pero since alam ko kasi yung dapat gawin, alam kong hindi aabot sa oras kasi sasampa na yung yung owner namin. Ayun, kaya nag-i-extend ako para matapos ko siya. So ngayon, nakakatuwa kasi kanina kinausap ako nung chief stewardess ko. Sabi niya, natutuwa daw siya sa performance ko kasi 1 week pa lang daw ako on board. Yun nga, ang dami nang nangyari, gumalaw yung mga uniforms, natapos ko yung checklist, yung mga bedsheet, natapos ko yung towel inventories, lahat, Papa Jackson. So linis na lang talaga kami sa loob, okay na lahat. So ngayon, ito naman ang naging problema. Parang feeling ko na burnout ako. Alam mo yung dahil sa ginawa ko, ngayon ko nararamdaman yung sobrang pagod. Kasi kagabi kumakain ako dahil anong oras na kami natapos kagabi, mga 7:30. So naisip ko yung pagod ko, doon ko siya na-feel. Sabi ko mali yata yung ginawa ko na ganun. Pero since yun nga kasi alam ko na kailangan kong mag-OT, kaya ko siya ginawa. So ngayon, Papa Jackson, ito yung problema ko. Kasi since nandito na ako ngayon, meron na namang tumawag sa akin na isa pa. At may ikot siya na dalawa-dalawa. So ngayon, yung puso ko hati na naman siya kasi
Sa totoo lang, Papa Jackson, ang nagiging problema ko dito ngayon, since lagi nga akong OT tapos may time difference pa sa Pilipinas, ang nagiging problema, hindi ko na nakakausap halos yung family ko sa Pilipinas. Yung partner ko, buong araw ngayon hindi ko siya nakausap, which is hindi kami sanay kasi ever since naging kami, for 7 years, there's never a time na wala kaming usap ng isang araw, as in everyday kung kinakailangan video call or call, just call para lang magkausap kami. Ginagawa talaga namin. Pero ngayon talaga, as in mula nung pumunta ako dito, hindi na kami halos makakapag-usap. Dahil sa sobrang busy sa trabaho, hindi ako halos makahawak ng cellphone. So yun, naaapektuhan din yung relationship namin. Plus yung family ko, di ko masyadong makausap. So ngayon, sabi ko nga, worth ba yung sakripisyong nasa-sacrifice ko sila sa ginagawa ko dito na masaya ako para sa sarili ko kasi nakita ko na kaya ko palang gawin yung mga akala ng iba na hindi ko kayang gawin. Kaso yun nga, ang nasa-sacrifice ko, yung family ko naman. Hindi ko ngayon tuloy alam, Papa Jackson, kung dapat ko bang lipatan yung statuto. Mas mababa sahod niya, Papa Jackson, mas mababa yung bigay nila. Pero ang naisip ko, at least makakasama ko yung pamilya ko ng 2 buwan sa Pilipinas. Tapos 2 buwan lang ulit ako on board. Uuwi na ulit ako after 2 months. Yung ganun. So hindi ko alam kung anong decision yung gagawin ko kasi gusto din talaga nila akong i-hire. Yun yung gusto kong itanong sa'yo kung ano, matutulungan mo ba akong magdesisyon? Ano bang dapat kong gawin? Paano Hindi. bang dapat kong isipin? Hindi kita matutulungan mag-decision. Bakit? Tapos siya, kailangan ko ng tulong. Kailangan kita ngayon talaga. Kaya ilang araw na kitang kinukulit, di ba? Ilang beses ako nag-message sa'yo. Okay. Naghintay talaga ako last time eh. Listen carefully. Alright, ganito ha. I get Yes, what Papa you're Jackson. saying. No? Yeah, you probably have more time with your family if you jump into another ship. Tama, mali. Yes, Okay. totoo, Papa Jackson. But take into consideration that you've only been on this boat for what, 2 weeks? Yeah, a week, A Papa week. Jackson, a week. It doesn't look that good. Actually, yun nga din yung iniisip ko. Ayoko din kasi sumira ng kontrata. Yes. Never ko kasi siyang ginawa. You're about to, you're contemplating it. The fact that you give, Actually, wait lang, yun sir, pa. kaya galit sa'yo yung chiefs to mo kasi ang daldal mo. Totoo. Alam mo, feeling ko, masipag ka. I think you are a very industrious part of the team, pero you are easy to hate. May mga taong ganyan sa kumpanya. Really, Papa Jackson? Yes, Talaga? I think so. You come across with someone who is very much industrious at the same time, very strong personality and easy to hate. No, feeling ko na andong nga. Now listen carefully. Okay, ganito ha. I get the part. I'm with you. Now you want to spend time with your family, but you have to understand. Number one, you have said yes to a contract. You signed the contract. You are now on board. You'd given yourself, di ba? The yachting industry is a very small industry. Mabablacklist ka sa ginagawa mo. Di ba? Umiikot lang mga kapitan dyan. That's number one. Number two, ibig ba sabihin nito, CK, pag nasa isang team ka na, every time na may offer, you're going to contemplate the job that you have? Kasi kung yan, you'll never have a healthy career. There are things here that I disagree with you. Say for example, hanggang 5 ka lang dapat. Umabot ka na hanggang 10. Tama, mali? Yes, Papa Jackson, Okay. 9, 10. 9, 10. Number one, did you file an overtime pay for that? We have a fixed overtime pay, Papa Jackson. Meaning, Meaning, kung mag-OT ka man o hindi, kasama na siya sa buong sahod mo for the month. kasi ibig sabihin, you were paid to extend last time. Tama? Last night. Actually, hindi naman, Papa Jackson, kasi 40 hours per week lang kami sa Kasi- contract. But, Yun yung but it doesn't normal. matter. Yung kagabi, pwede mo ipasok sa overtime mo yun. Tama, mali? Hindi po. Okay. Kasi kahit mag-OT po kayo, Then yun na don't. po talaga yung sahod That's nyo. my point. 'Di ba? Kung if you have to if you had to drag yourself into doing something that's for free, that you should be resting, don't do it. That's the very reason why you got burned dun sa una. Because ganito Yeah. yan, a workplace is a workplace. Sa kadulo-duluhan ng araw, you are just an employee number
in the company's record. Let me say that again. Bottom line is, at the end of the day, you will just be an employee number to the company's record. Kahit magpatikalkal ka dyan, kahit untog mo yung ulo mo sa baw ng barko, di ba? You will always be replaceable. Yes. Kahit totoo. anong sabihin mo sa akin na ginawa ko ang lahat, binigay ko ang lahat, ako lang nakakaalam nito. Actually, yung nireklamo mo kanina, yung chiefs to mo, hindi ka kinausap, she does not have to do that. She does not owe you anything emotionally. Hindi kanya kailangan kausapin. She did not violate any part of the company's handbook by just making a decision that will serve the company. Now, ba't mamaloob mo? Kasi nanggagaling ka sa personal. Because to you, it's a home, tahanan, personal yung mahal mo yung trabaho. And normal naman sa atin yan. You cannot help but love the job. Kasi alam naman natin, especially ikaw, yati yan, di ba? You spend most of your days, not just a part of your day, but most of your days on board. So you spend more time with people that you work with, even more than your family. Tama mali? Tama, Papa Jackson. You cannot help but be attached. But at the end of the day, it is just a job. You are never going to own a part of that ship. Never. Yung mga katrabaho mo, kahit 20 years kayo magkakatrabaho, hindi mo magiging kabag-anak yan. You will still and will always remain workmates. Hindi mo magiging kamag-anak yan. Now, what's my point? My point is, you have to be professional. And that includes honoring the contract that you have. You said yes to this company. You've only been working for a week now. Pwede mo sabihin sa akin, Papa Jackson, I will have more time for my family. Yes, you are right. But you did not think of that before you said yes to this. Bakit mo hindi ginawa yon? Kasi nung time na yon, you were just looking for a way to have a job kasi toxic na yung environment mo nun. To go to that ship, di ba, is almost a torture to you. That's why you found this job. It's not healthy that after a week of joining the team, naghahanap ka ng mali comparing it to a new offer. I don't think that's fair. So the answer is no. Yes, resounding no. I get you. Nakakasama ng loob. Ano ka ba? Nang galing ako dyan. Baka hindi niyo alam history ko. Binigay ko ang lahat. Ang gabi ginawa kong araw, ang araw ginawa kong gabi. Nag-aabono ako, pumapasok ako ng lahat ginawa ko. I gave my all. At the end of the day, I was told, we are all and you are just but an employee here. It broke my heart, but it's the truth. Totoo yun. I thought, I'm not just an ordinary employee. I brought more than the employment. Diba? I brought more than my employment to the company. Hindi lang yun. I brought more than, I brought my clout. Diba? To the company, blah, blah, blah. But end of the day, hindi naman nila pinahalagahan. I left. Totoo, Papa Jackson. I left. No? Yes, I left. It broke my heart. And then I realized, it's not the end of the day. Ayun, di ba? Kanya-kanya. Di ba? Kaya mo ngayon, ang nanonood sa kanila, 2-3 na lang. Ganun talaga eh. O, dito tinan mo, ilan tayo? 3,000 tayo. Sa TikTok, sa FB, 200. O, di. Alam mo sa kadulot-duluhan. Di ba? Totoo yun eh. Sometimes it's not just a rejection, it's redirection. Pero totoo. you have to honor your words. Kasi alam mo, yung palabra de honor, sukatan ng pagkatao natin yan. Ginawa sa akin yan eh. Sabi sa akin,
Ano ha, totoo to ha, mapapanood nyo to sa vlog ni Gandang Kara. Sinabi sa akin dun eh, okay lang ba makipagkwentuhan sa'yo? Yes, Papa Jackson, okay lang. Sinabi sa akin yan. O ano ha, open time ka ha, hindi ka 8 hours ha. Hindi na natin papalitan yung company's handbook, basta verbal agreement na lang. For 8 years, open time ako. No, nung bumalik ako sa pagiging DJ, anong ginawa nila? Nasa kontrata, 8 hours ka dapat eh. Ha? Asan na yung word of honor? Business is business pala. Ganon, oo. Diba? Oh. Alam naman, mapanood niya to, alam niya to. Walang palabra di honor. Walang word of honor. Diba? Hindi nila kayang tuparin sa akin yung pinangako nila. Ayun. Nanonood pa, magnonood ka ng live, makikita mo views, 4. No? Yan lang. Oo. So, nakaka-relate ako sa'yo. Diba? But then again, you already signed the contract sa bago mong employment. Hindi naman pwedeng, diba, you cannot, hindi mo pa pwedeng bastusin yung contract na meron ka. Yes, totoo naman, Papa Jackson. Yun nga din. Kasi yung mga kasama ko dito, Asian sila. Ang babait talaga nila. Masisipag sila. Wala akong masabi sa kanila, Wait, Papa stop. Jackson. Pero, Stop. okay. Let me just cut you there. Eto ka na naman. You're finding personal connections and personal reasons why you want the job. No, you're here. Nandiyan ka you are there pala. No, you are there sa yate na yan, hindi para magkaroon ng kamag-anak. Nandyan ka para magtrabaho. Walang pakialam ang mundo kung salbahe sila o mabait. It shouldn't be the reason. Walang pakialam tayo kung Asian yan, European yan, African yan. It does not matter. Tigilan mo sa utak mo yan. The only reason why you're there, because you're employed to deliver to a job. Your output is the most important part of the reason why you stay there. It does not matter kung Asian sila, Mongolian sila, Chinese sila, Pinoy sila, African, American, European, doesn't matter. You're there for a job. Period. Hindi ko sinasabi magkaroon kayo ng kaaway at huwag kayo magkaroon ng kaibigan. But my point is, dapat the employment, the job should be the number one reason why you're there. Kasi pag yan na nasa utak mo, magkaaway-awa man kayo ng mga katrabaho mo, magkasama man kayo ng loob, you will not be that affected. Bakit? Kasi nagtrabaho lang, walang personalan. Yes, Abraham, gets. Take it from me. Alam mo, pinagdaanan ko to. Diyos ko, halos kalimutan ko yung nanay ko noon, halos kalimutan ko yung kapatid ko noon, lahat masama ang loob sa akin because I'm doing a job. At hindi ko pinagsisiyang ginawa ko yun. So, malang ang loob ko at alam nila to, di ba? Kasi lahat ng effort ko binaliwala lang. Totoo, Papa Jackson, ganyan ako. Yan yung na-feel ko talaga dun sa huli kong boat talaga. At some point, maintindihan mo yun talaga Di ba? Kahit na ibigay mo, kahit gilitan mo yung sarili mo sa leeg. Para sa kumpanya. Halos mamatay ako. Noong time na yon, pandemic, pumapasok ako, lahat ng sakripisyo ginawa ko. Ano ending? Pag hindi ka na ganong kailangan, tsipera ka. Totoo. Ganun talaga buhay. Ganun talaga. Di ba? Alam mo, ang hirap lang kasi, Papa Jackson. Okay, sorry. Go ahead, ma'am. Hindi, ang hirap lang kasi, Papa Jackson. Laging nangyayari sa akin to. Every time makakita ako ng trabaho, laging may patawag na naman sa akin. Though hindi ko naman talaga iniiwanan yung mga tinatanggap ko. Kahit na mas mataas yung offer. Kaya lang hindi ko alam bakit this time, siguro dahil kasi nga sa 12 years, never akong naka-experience ng rotation. So feeling ko, kaya siguro natitempt din ako na kunin siya kasi ngayon ko lang siya may experience. Actually, kinausap ko kasi dito sa boat na to, Papa Jackson, kung pwede ko bang i-negotiate na magkaroon ako kahit in the future ng rotation. Kaso, sila mismo nagsabi na malabo. Kasi ang meron ng ikot dito is yung mga may Wait. ganun. Wait.
Yes. You already said yes to not having that benefit. Yes. Huli na ang lahat. Too late. Hindi mo na pwedeng ireklamo yan. You said yes to it already. Again, ulitin ko ha, CK. It is it is in the service of your best interest that when you work, it shouldn't be personal. Alam mo, pag personal ang mga bagay-bagay, ultimo yung mga post ng katrabaho mo pag friends mo sa Facebook. Di ba? Makakita. Di ba? Mapagtitripan mo yan. Ultimo, halimbawa, may ka-work ka na, naknang pusa, puro Lord ang post. Pero masama ugali. Lahat yun, mapapansin mo na. Kasi personal na yung mga bagay-bagay. Di ba? Di ba? Totoo yan. No. Kasi personal na. Oh, makakita, puro scripture. Puro scripture. Pero manyak, mga ganun. Oh. Ma-apektuhan ka na. Kasi di ba, intertwine. Eto, walang ibang pinos kundi family. Pero nang bababae. Ganon, no? Ma-apektuhan ka na. So, you go to work, you do the job, that's it. Okay, Papa Jackson. I'll take your advice. Kasi sa totoo lang, mabigat din kung sisirain ko din to kasi never ko pa talagang ginawa na magsira ng contract eh. Natetempt lang talaga ako sa rotation siguro kaya nag-iisip ako. Well, maybe next contract. Kasi more on family siguro din yung naisip ko. Baka na-miss mo lang. Kasi alam mo, eto, I have a take on that. Ready? Yes, Papa Kaya Jackson. ganyan nararamdaman mo. Kasi nung time na napasama ang loob mo nung yung sinampahan mo bago ito, na-realize mo na, saka dulo-dulo ng araw, no? Family pa rin ang importante, no? Yun eh. Kaya yung attachment na-renew eh. Tama, mali? Totoo, Papa Exactly. Jackson. Totoo po. Which is not wrong. Totoo Actually, naman. Papa Jackson, gusto ko nang mag-stop in 3 years time. Kaya lang hindi pa ako makapag-stop kasi may mga bills pa. Pero in 3 years time, mababayaran ko na siya lahat. So, yun naisip ko. Kasi gusto ko naman mag-spend ng time sa family kasi yung mother ko matanda na din. Well, you do what you have Tapos, to do. tumanda na lang ako nang wala pa din akong anak. Oh, well, ayoko nang pakialaman pa yung yung pagkakaroon ng ng anak, baka mamaya magtanong, may pinsan ka ho bang available ang matres, ganon. Ayoko nang pakialaman. Pwede ba yun, Papa Jackson? Hindi ko alam. Ayun, so yun lang siguro din yung concern ko. So yun, hopefully talaga, Papa Jackson, in 3 years time, makapag-stop na talaga ako. Kasi gusto ko na din magpahinga. Parang 15 years is enough na. Ikaw bahala. Ayoko pakialaman yung part na yan. Call mo na yan. Baka mamaya kapusin ka ng pambayad ng Meralco, manghingi ka sa akin. Sabi niyo po kasi mag-resign ako eh. Baka wala ka dyan. Pag hindi nag-work, Papa Jackson, tapos sinabihan mo ako na lumipat ako doon, di ba? Papa Jackson, kasalanan mo talaga to eh. Sabi mo kasi lumipat ako, di ba? Hi, thank you, Papa Jackson. Thank you. I'll take your advice. Yep. Maybe siguro nga this time mahirap lang siya kasi bago eh. Pag may structure na kami, pag okay na yung flow, sigurado magiging okay din to. And magiging happy ako na part ako nun. Who cares kung mahirap o hindi? Umuo ka na dyan. Wala na. Tapos na yan. Si Papa Jackson naman eh. Hindi, support. Tapos na yan. Di ba? I mean, that's what I'm telling you. Walang pakialam kung mahirap o hindi. Inuohan mo na yan. That's my point. Oo nga, diba? Papa Jackson. Inuohan mo na nga ni. Nag-oo ka na. Oo nga ni. Umuo na nga ako nga ni. Anyways, ako nakakarelate Yes, ako dyan eh. Ay, ang dami kong dyan, pwedeng sabihin dyan. Anyways, maraming sabihin mo na kasi, Papa Jackson. Abangan nyo sa vlog ni Gandang Kara. Nag-tell all ako doon. Ay, wow, hintayin ko yan. Actually, hindi pa all yun eh. Ay, Anyways, kulang pa. Okay. Hindi ba? Maraming salamat to you, CK. Thank you, Papa Jackson. Thank you. Big help talaga. Thank you very much. Yung advice mo. Bye-bye. Thank you. And Papa Jackson, sorry, wait lang. Oh. Siguro one of these days or so, or maybe next month or after 2 months, tatawag ako ulit sa'yo. Mag-message ako ulit sa'yo. May open pa akong isa pero hindi siya ganun. Okay. Siguro, mas importante kasi ito eh. Okay, sige. Thank you so much, Papa Jackson. Thank you.